In demand ang mga Pilipinong seaman dahil sa kanilang husay at mabuting ugali sa pagtatrabaho. Kaya naman nang lumabas ang isang pag-aaral tungkol sa kakulangan ng maritime school sa ating bansa, agad na nagpalabas ng kautusan para matugunan ito. Balitang hatid ni Katrina Son. Sipag, tiyaga, at pagiging masunurin. Yan daw ang naging puhunan ng seaman na si R.D. Galera para tumagal sa trabaho. Hindi rin daw niya kinalimutan ang mga natutunan niya sa maritime school. Kaya naman hindi raw nagtagal ay naging kapitan siya ng barkong kanyang sinasakyan. 23 taon na siya sa pinagtatrabaho ang cargo ship company. At sa pananaw niya, hindi nagbago ang ugali sa trabaho ng mga Pilipinong seaman. Mas agresibo ngayon yung mga bata. So, they want to learn fast. They are more aggressive and they want to be promoted earlier as much as possible. Kaya naman daw in demand ang mga Pinoy seaman. Base sa datos ng Maritime Industry Authority o Marina, tinatayang aabot ng 350,000 ng mga Pilipinong seafarer ngayon na siyang bumubuo raw sa 25% ng mga seafarers sa buong mundo. Ang magandang reputasyon daw ng mga Pinoy seaman ang pinangangalagaan ng Commission on Higher Education o CHED. Kaya naman nang lumabas sa pag-aaral ng EMSA o European Maritime Safety Agency ang mga kakulangan ng mga maritime school sa Pilipinas. Agad daw nagpalabas ng Executive Order 75 ang Pangulo para tugunan ang mga ito. Dito inaatasan ng Department of Transportation and Communication na siguraduhin susundin ng mga maritime schools ang 1978 International Convention Standards. Hanggang sa ngayon, sabi ng CHED, patuloy pa rin daw ang ginagawa nilang pagmomonitor sa mga maritime schools at training centers. Unang-una, kailangang compliant sila sa requirements ng STCW. Yung kailangang maayos ang kanilang facilities at maayos ang curriculum. Kwalipikado ang mga nagtuturo at pati yun din kwalipikado. At meron silang state-of-the-art facilities. Itong araw ang tinatawag na STCW code. Nilalaman nga nito ang mga itinuturo sa mga maritime schools at maritime training centers sa ating bansa. Bukod pa dyan, nilalaman rin nito ang mga rules at regulations o mga alituntunin na sinusunod ng bawat seafarer sa ating bansa. Kasama sa STCW Code ang pagpaplano at pagpapatupad ng daraanan ng barko, pagko-compute ng stability ng barko at ang pag-monitor sa panahon para magamit ito sa ligtas na paglalayag. Lahat daw ng mga ito kabisado kahit ng mga baguhang aplikante. As I've seen, they are competent, more competent now. Because of these requirements which they have been taking with the STCW, there are more training requirements than before. Ang mga dayuhang ship owner, prioridad daw talaga ang mga Filipino seaman. Hindi lamang daw dahil sa kanilang galing, kundi dahil na rin sa kanilang ugali sa trabaho na talaga namang world class. We are very satisfied with our seafarers from Philippines. And we also, not only from Philippines, but we also recruit from Croatia, Russia, even Bulgaria. But we come back to our source here in Philippines because we find them hardworking, easy to learn, and most of all their honesty and loyalty. Katrina Son, GMA News.